nyo naman mga kababayan, isa po sa matinding pinag-uusapan sa panahong ito ngayon yung nangyaring rehabilitasyon. Diyan po mga kababayan sa EDSA. At ngayon meron na po tayo nakuhang balita galing po sa Bagong Pilipinas in action. Sabi po dito, nabili siyang aksyon sa EDSA Rehab Phase 1. Ginhawa sa biyahe hatid ni PBBM. Sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr., natapos ang EDSA Rehab Phase 1 ng 2 buwan o mas maaga mga kababayan. Hindi pinatagal ang proyekto para sa kapakanan ng mga commuters. Ahead by 2 months, Rojas Boulevard, EDSA, Orense. Yan yung sabi dito mga kababayan. Tuloy pa natin. Yan. Mas maayos na daloy ng biyahe, mas tuloy-tuloy na ang biyahe mula Pasay hanggang Makati matapos ang rehabilitasyon. Mas maayos na kalsada, mas mabilis na travel time, mas tipid sa gasolina mga kababayan. At yan po yung bunga nung ginagawa pong aksyon ng ating pamahalaan para marehab. Ito pong EDSA. So sabi pa dito, hamon ng mabagal na sistema, karaniwan, naalantala ang mga proyekto dahil po sa proseso at koordinasyon. Nasa prosesong approval, traffic congestion habang ginagawa at dagdag gasto sa commuters. Hindi kakulangan sa malasakit kundi epekto ng sistemang kailangang pagdaanan. Yan po yung mga nagiging dahilan. Before mga kababayan, kaya mabagal po talaga ang pagpapaganda diyan po sa EDSA. Pero dahil po sa Marcos administration, ito po yung mabilis na tugon ng ating mahal na presidente. Sabi pa dito, sa malinaw na direktiba, pinabilis ang implementasyon ng proyekto. Mas mahigpit na monitoring, agarang inspeksyon, at coordinated execution mga kababayan. Yan po yung ginawa ng Marcos Admin para na sa ganun mapabilis yung trabaho at pag-rehabilitation dyan po sa EDSA Phase 1 mga kababayan. So sabi pa dito, sama-sama sa Bagong Pilipinas panatilihin ang kaayusan para sa tuloy na ginhawa sa biyahe. Sa Bagong Pilipinas, ang maayos na kalsada ay responsibilidad ng lahat mga kababayan. So kung mapapansin po ninyo, yan yung isa sa mga talagang napagtagumpayan ng Marcos administration sa loob ng 2 buwan. Napaganda po agad mga kababayan ang EDSA Phase 1. So ngayon, bukod pa po dyan, kung titingnan nyo rin mga kababayan, ang isa rin po sa ginagawa ng ating pamahalaan, itong patungkol mga kababayan sa aksyon o agarang aksyon ng ating pamahalaan dito po sa hirap ng panahon. So sabi po dito, sa Bagong Pilipinas in Action, sa hirap ng panahon may agarang aksyon. Agarang aksyon para sa edukasyon. Ipinapakita ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang malasakit at political will. Agad na naglatag ng tulong para po sa mga drivers at commuters sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Ipinapakita ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang malasakit at political will. Na agad na naglatag naman ng tulong sa mga drivers at commuters. Dagdag kita sa drivers, 20% diskwento sa pamasahe at 10 pesos per liter bawas sa krudo mga kababayan. So tuloy pa natin. Sabi pa dito, yan, ginhawa sa biyahe, tulong sa hanap buhay, sa ilalim ng service contracting program, may direktang benepisyo para po sa transport sector. Mas mababang pamasahe, dagdag kita sa drivers, at mas abot kayang biyahe. Yan po yung gusto na mangyari ng ating pamahalaan. Kaya ganoon na lamang po mga kababayan, kasipag ang ating gobyerno na talagang tutukan ang mga pangangailangan pa ng mga kababayang Pilipino po natin. So sabi pa dito, sa epekto ng pandaigdigang crisis, dahil sa gera sa labas ng bansa, tumataas ang presyo ng langis at naapektuhan ang pamasahe, mataas na krudo, dagdag gastos ng driver, at hirap ng commuters. Hindi agad natutugunan ang lahat dahil sa proseso at lawak ng epekto. Pero may paraan, gumawa ng aksyon ang pamahalaan. At ano po yun mga kababayan? Ito, tuloy pa natin. Yan. Mabilis na tugon para sa Pilipinas. Sa direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr., ipinatupad ang agarang tulong para sa sektor ng transportasyon. 10 pesos per liter fuel subsidy. 20 pesos per discount. Dagdag kita sa drivers mga kababayan. At meron pa nga pong isa pang balita rin mga kababayan na kung saan balak na rin kontratahin ng ating pamahalaan
yung mga jeepney driver mga kababayan at yung mga namamasada. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Para na sa ganon, may dagdag kita rin doon po sa mga driver natin. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Sabi pa dito, alalay sa biyahe, lakas sa ekonomiya. Kapag ka nagtutulungan ang drivers at saka commuters, buong ekonomiya ang gumagaan. Sa bagong Pilipinas, ang tulong ay mabilis, direkta at para po sa bawat pamilyang Pilipino. Yan po yung isa sa ginagawa po ng ating administrasyon para kahit papaano, kahit malaki ang itinataas ng presyo ng mga krudo, mga kababayan, petrolyo, talagang nakaalalay pa rin ang ating pamahalaan para tulungan ang mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, ang isa pa rin sa talagang tinututukan ng ating pamahalaan yung isa rin na pinag-uusapan ngayon na balita na kung saan mga kababayan ayon po dito sa balita galing po sa Bagong Pilipinas, 19 billion refund program, PBBM, pinaggaan ang pasanin ng mga Pilipino. Bakit daw po? Sa pamumuno ni President Ferdinand R. Marcos Jr., agarang naipatupad ang refund program para po sa milyon-milyong Pilipino. 3 days release, 1.3 million beneficiaries mga kababayan yung nakinabang or yung makikinabang dito po sa GSIS mga kababayan na kung saan ang pagkakaalam ko po parang inire-refund po ata yung mga ano po. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, yan, balik ginhawa program ramdam sa buong bansa. Pinangunahan ng Government Services Insurance System ang implementasyon ng program para sa miyembro at pensyonado. Refund hanggang 3 buwang hulog. Lump sum payout mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin. So tuloy pa natin. Sabi pa dito, hamon ng panahon, hamon ng sistema. Sa dami na nangangailangan, nagiging hamon ang mabilis na release ng tulong. Maraming aplikante, limitasyon sa proseso, dating mabagal na sistema. Pero dahil po sa Marcos administration, pinabibilis na po yan, mga kababayan. From directive to delivery, sa utos ni PBBM, pinasimple at pinabilis ang sistema. Digital at streamline processing, 3-day ATM credit, malinaw na guidelines, at mula sa komplikado, ginhawang mabilis at accessible na mga kababayan. So tuloy pa natin. Ito ata yung mga hulog mga kababayan sa GSIS na kung saan ipinare-refund or inire-refund ng ating pamahalaan sa mga kababayang Pilipino po natin. So sabi pa dito, modernong sistema sa Bagong Pilipinas. Sa Bagong Pilipinas, ang serbisyo ay pinabibilis ng walang pinipili, tulong para sa bawat pamilyang Pilipino. So yan po yung mga ginagawa ng ating pamahalaan para kahit papaano makatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. At bukod pa po dyan mga kababayan, pinapalakas din ng ating pamahalaan yung resilience ng pamilyang Pilipino. Ano po sasabi pa dito? Pagpapalakas ng resilience ng pamilya kasama ang suporta, ang pagtulong sa buong pamilya ng OFWs upang makabangon. So tuloy pa natin mga kababayan, pati OFW tinututukan na rin ng ating pamahalaan para kahit papaano matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin na OFW. Kasi nga, ang pananaw po kasi ni PBBM, dapat hindi umuwing luhaan yung mga kababayang Pilipino po natin at kahit papaano may hanap buhay dito po sa ating bansa. So sabi pa dito, paghanda sa pangmatagalang kabuhayan. Layunin ng programa ang sustainable livelihood para po sa mga kababayang OFW po natin. Skill development programs, gobyerno at private sector pinapalakas ang reintegration, support para po sa mga OFW sa gitna ng Middle East tension mga kababayan. Nagkaloob ng patuloy na training upang mapalakas ang kakayahan ng mga manggagawa. Ano po, so tuloy pa natin. Yan. Basic Social Support Services, may tulong para sa mental at emotional na kalagayan ng OFWs at ng kanilang mga pamilya. Sabi pa dito, pinansyal na suporta. May mga programang nag-aalok ng financial assistant upang makapagsimula muli ang ating mga manggagawa or yung mga dating OFW po. At yung iba pa nga ay galing pa sa Middle East. So sabi pa dito, agarang oportunidad sa trabaho na nagbibigay ng job fair at direktang employment opportunities
para po sa mga kababayang Pilipino po natin. Tuloy pa natin mga kababayan. So sabi pa dito, tulong sa repatriated OFW, nakatuon ang programa sa mga OFWs na umuwi sa bansa upang matulungan silang makabangong muli. Kasi di ba may mga kababayang OFW po tayo na mapapansin nyo mga kababayan, galing ng Middle East, biglaan yung pag-uwi, walang dalang pera, pero dahil nga ang ating pamahalaan mga kababayan, laging nakatutok, may mga nag-aalok ng financial assistant at yung iba naman, nag-aalok ng pipeding pagkakitaan o hanap buhay mga kababayan dito po sa ating bansa. Yan po yung ginagawa ng ating pamahalaan ngayon para kahit papaano patulungan yung mga kababayang OFW po natin na makabangon. Ano po, dahil nga yung iba dyan mga kababayan, aminin man natin o hindi, talagang apektado din yung mental health. Dahil nga biglaan yung pagkakauwi nila at hindi nila alam kung paano po makakabangon. At yan po yung isa sa tinututukan ng ating pamahalaan na kahit papaano may maitulong sa mga kababayan po nating OFW na biglaang napauwi dito po sa ating bansa, dulot po ng tensyon sa pagitan ng Amerika at saka po ng Iran. Ano po, sasabi pa dito, pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya. Mahigit 25 ahensya ng gobyerno at stakeholders ang nagtutulungan para po sa komprehensibong suporta. At ito po yung tinatawag na bayanihan para sa balikbayang manggagawa. Ano po, tuloy pa natin. Sabi pa dito, one-stop shop para sa mga serbisyo. Isinagawa ang job fair at serbisyo sa MICE Center sa Quezon City bilang isang lugar para po sa lahat ng tulong sa mga kababayan po nating OFWs. At yan po yung isa sa pinakaginagawa ng ating pamahalaan. So bukod pa po dyan mga kababayan, kung titingnan nyo rin, hindi lang po dyan nakatuon ang ating pamahalaan, kung hindi yung dating pangarap ng ating mahal na presidente na 20 pesos na bigas mga kababayan, unti-unti na rin pong nangyayari at kumakalat dito po sa ating bansa. Kasi ang pagkakaalam ko, parang nasa Kabisayaan na mga kababayan, yung 20 pesos na bigas ng ating mahal na presidente. Yung pangarap niya dati, eto na. Hindi lang basta nagkatotoo, kung hindi napapakinabangan pa ng iba mga kababayan Pilipino po natin sa ibang lugar dito po sa ating bansa. So sabi pa dito, 20 pesos na bigas, hatid ginhawa po sa Samar. Ibig sabihin, nasa Kabisayaan na ang 20 pesos na bigas na pangarap ng presidente na nagkatotoo. Ano po sasabi pa dito, sa ilalim ng direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr., inilunsad ang 20 bigas program sa Santa Rita, Samar. 2,000 pamilya ang nabigyan ng tigsa 10 kilo na bigas na nagkakahalaga ng 20 pesos per kilo. Tulong sa hapag, suporta sa magsasaka at dagdag ginhawa sa bawat pamilyang Pilipino. So sabi pa dito, tuloy pa natin mga kababayan, presyong kayang-kaya, 20 pesos na bigas, abot na mga kababayan Pilipino po natin, especially dyan po sa Samar. Sa pangunguna ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr., pinalawak ang access sa murang bigas sa Samar. Hindi lang vulnerable sector, mas marami pang pamilya ang natulungan habang sinusuportahan ang lokal na produksyon ng bigas mga kababayan. Sabi pa dito, big win. 20 bigas meron na po sa Samar. Sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr., inilapit ang murang bigas sa masa sa Santa Rita, Samar sa halagang 20 pesos per kilo kumpara po sa 50 pesos per kilo sa merkado. Malaking tipid sa pamilya at malaking tulong sa mga kababayan po nating magsasaka. So yan po, yung mga ginagawa mga kababayan ng ating pamahalaan, hindi po siguro naiintindihan at hindi alam nung mga DD-shet mga kababayan. Kasi nga, puro hate lang naman yung nakikita nila sa gobyerno po. Sa gobyerno po ni PBBM. Dahil nga, sumusuporta sila kay Sara Duterte. Pero kung lalawakan nyo yung pangunawa nyo, makikita nyo na nagtatrabaho ng maayos ang ating presidente at makikita nyo na gumagalaw si PBBM para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga OFW mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po ang comment at opinion po ninyo, hinggil po dito sa mga issue po na ito na hinimay po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo.